ganito po pinapahamak ng isang DDS or ng mga DDS ang kapwa nila DDS, mga kababayan. Panoorin po natin si Maricar Serrano kung paano po niya inuudyokan ng kanyang mga kapwa DDS na lusubin po ang palasyo ng Malacanang. Habang siya po ay nasa ibang bansa, nasa UAE, at komportable, maayos ang kalagayan, at inuudyokan niya ang kanyang mga kapwa DDS na lumusob. At in my opinion, sa mga narinig ko ay maging violente towards sa first family, no? Yun po yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya. Maririnig niyo naman po lahat. Inuudyokan niya ang kanyang mga kapwa DDS na gumawa ng eksena sa palasyo ng Malacanang habang siya po ay nasa ibang bansa. Panoorin po natin at sana mapanood ito at mapakinggan ng mga kapwa nila DDS nang ma-realize nila kung anong ginagawa ng kanilang kapwa DDS, kung paano sila pinapahamak at gini-GAGO, mga kababayan. Panoorin po natin. Look, we are talking about the actual pwesto kung saan dapat kayo nandun. Malacanang talaga, bakit kayo nasa EDSA? Kuta ng Dilaw yan, yung Luneta ngayon, nandun yung mga militante. Why are you there? Why are you there? Nandun kayo, nakikipag-swimming kayo doon sa mga kalaban. Huwag nyo nang ulitin yung nangyari nung birthday ni tatay na iniligaw nila kayo away from Mendiola. Mag-isip kayo, mga kababayan, bakit nila pinoproteksyonan yung entrance ngayon sa Mendiola? Because that is the weak point. Yan ang Achilles heel. Yan ang ground zero. If you don't go to Mendiola, wala lahat yan. Wala lahat yan. Now, it doesn't matter. It doesn't matter kung may tao o wala sa loob ng palasyo. Kung may tao, kaladkarin nyo. Ngayon, pagka may tao doon, di ba, pag may tao, kaladkarin nyo. Kung walang tao, Occupy Malacanang, opisina natin yon. Opisina ng Pilipino yon. Alam din ng mga sundalo at pulis yan. Constitutionally, atin yan. Bakuran ninyo yung Malacanang para hindi na makakabalik yung bangag kung talagang gusto nyo siyang alisin. Yon ang sinabi sa akin. That is a very, very wise idea. That is a very wise advice. Stay in the Malacanang area. Doon po kayo, hindi kayo gagalawin ng pulis. Hindi kayo gagalawin ng military dahil inaantay nila tayo. Inaantay nila tayo just like what they did nung March 28 na birthday ni tatay. Inaantay nila tayo doon, dumami. They are waiting for us to actually be there, physically be there. They want us to be there so they can join us. Imagine, yung mga nandun mismo na nagbabantay kuno sa labas will actually be our entry there. Come on! Hindi natin sila kailangan awayin. Huwag niyong aawayin yung mga sundalo. Huwag niyong aawayin yung mga military. Kasama natin sila. Hindi yan sa inyo isinasabi dahil inililigaw nga kayo. Inililigaw po kayo. Panindigan nyo na ngayon. It's now or never. They are requesting for us to be there. Maawa kayo. Maawa kayo. Ngayon, tinatakot tayo. Ang dami-dami nananakot. Keso, ito daw ang magiging signal, wick. How do I call wick? Mitya. Mitya rather. Mitya daw ito ng martial law. Di pag nag-march, habang nandiyan tayo sa kalsada, nandiyan kayo sa kalsada, habang nandyan kayo sa labas at mag-declare siya, di lalong gulo yun. Go ahead, bring it on. Alam niyo po ang lahat ng nagsasabi sa inyo na, may ganito sa Liwasan, may ganito sa Mendiol, sa EDSA, may ganito sa kung saan saang area. Nilalayo kayo sa Mendiola. Why? They do not want you to be there. They don't want you to be there because they do not want you to realize your actual number, yung totoong dami ng mga supporters ng mga Duterte at saka ng mga galit sa gobyerno right now. Ayaw nilang ma-realize, okay? Kahit na po maubos na ang lalamunan ko, uulit-ulitin ko sa inyo, mag-Mendiola lang po kayo. Hindi ako titigil ng pagsasalita ngayong araw na to, sa Mendiola lang po kayo. And stop saying resign. He will not resign. Itaboy nyo yan palabas.
or occupy Malacanang, atin niyang lugar na yan. Walang bawal na pumunta ang mga Pilipino sa loob ng palasyo. Opisina ng bayan yan. Opisina ng bayan ang palasyo. Hindi yan private home ng presidente. At kung nilayasan niya at kung totoo nga na nasa resort siya somewhere, it means they are only laughing at us while they are partying. Okay? Di napapansin? Every single one of them are showing us the numbers of, ito yung mga, dito yung mga dilaw, dito yung mga mga pula, dito yung mga pink, ganyan. Hindi nila pinapakita yung mga DDS. Samantalang sinasabi nila DDS sila. Ako, sinasabi ko sa inyo, ang organic na tao nandoon sa Mendiola. Ang mga organic na tao po ang nakikipag-usap. Ang mga organic na tao ang nagsasabi sa akin, magstay po kami sa Mendiola. If people are going to stay there, doon din po darating. Doon darating yung pagkain, yung mga supply ng tubig, pati yung mga portalets, yung mga first aid kits, doon dadalhin sa Mendiola because that is where we are supposed to gather. Doon lang palagi. Doong birthday ni tatay nung inatras kayo sa Liwasang Bonifacio, ano nangyari? Wala, namatay. And right now, ito pa another thing na dapat ninyong isipin, bakit andun ang mga barikada sa Mendiola area? Maluwag pa sa bagong panganak ang EDSA, Liwasan, whatever have you na kung ano-ano. Hindi nila pinoproteksyonan because they are not afraid there. Because napaghandaan na po nila yung mga areas na yon. Napaghandaan na ng administrasyon yung mga area na ipinapakalat ng mainstream media para doon kayo pumunta to lessen the crowd in Mendiola. To lessen, to protect Malacanang. Every single person na hindi nagsasabi sa inyo na mag-Mendiola kayo, it means pinoproteksyonan nila yung palasyo because they do not want bangag out. Okay? Wag na po ninyong wag nyo na pong bitawan yan. Parang awa nyo na wag nyo na pong bitawan yan. Hindi kayo gagalawin ng military at ng pulis. Okay, kakapasok ko lang na ma'am, nandito pa kami, hindi kami aalis dito, naka-duty kami hanggang mamayang gabi. Pag dumami to, dadamay na namin ang pamilya namin. Sasali po ang pamilya nila ng mga, alam niyo na kung sino yun. This is a deja vu of Mendiola nung March 28 nung birthday ni tatay na pinigilan nila tayo at inalis tayo. Inalis nila tayo sa Mendiola. We cannot allow this to happen again. Okay? Parang awa nyo na, stay in Mendiola. Stay in Mendiola mga kababayan. Pag hindi tayo lumaban ngayong araw, may kumibo sa akin kanina, ano ibig sabihin, pag hindi lumaban ngayon, hindi na tayo lalaban ulit. Mahirap po kayo i-gather. This is a momentum we are talking about. Ang napakahirap puntiryahin sa mga Pilipino, momentum. Ang hirap. Hindi nyo pinofocus yung laban nyo. You allow them to distract you. You allow them to distract you. Why? Do not allow them. Do not allow them to take your attention away from your galit. This is your fight. Why are you allowing them to lead you where the fight is not even present? Why? Maawa po kayo. If only I could go home. If only I could go home. Kaya lang pag nandun tayo pare-pareho sa ground, wala tayong makikita. Kaya po ako, sige, magsasabi na lang ako, kailangan lang po talaga, come on, let's gather ourselves. Maraming parating itong hapon hanggang gabi. Antayin nyo lang. Mag-antay lang po tayo. Lalaki po yan. Huwag kayong mainip. Okay, yun ang ginagawa nila, pinapakita nila, manipis pa naman yung tao, wala siguro dito. Hindi totoo yun. Pinapatay nila ang mga, naglalagay sila ng jammers, pinapatay nila ang mga internet connection dun sa mga areas para hindi makikita ng mga tao na ang Mendiola may tao na. Hindi nila... Bakit kayo matatakot sa martial law? Yung martial law, mas kawawa kayo. Yan ang panakot nila sa inyo. Ang kailangan natin, Mendiola.
We need to occupy our palace. Malacanang hindi makakapasok ulit dyan. Hindi na sila makakapasok kung nasa Malacanang ang mga tao. Mendiola lang po, Mendiola lang. If they are not there, then fine. Wala kayo, wag kayong aalis sa palasyo. Pero kung nandun sila, ipagtabuyan natin sila. Because sila ang purpose ng paglabas. Paalisin sila. They are not supposed to be there. Mendiola lang po tayo. Mendiola lang. Okay, so, ito po, uulitin ko. Wag kayong papayag na makasama sa kinakount nilang ulo doon sa EDSA at saka sa Luneta because yun, EDSA and Luneta, BBM yan. BBM rally yan. BBM funded yan. Alright? Ang ayaw nilang malaman ng kahit sino is yung sa Mendiola. They are not encouraging anyone to go there kasi kailangan nilang protektahan ang Mendiola dahil andun ang Malacanang. Kaya nga katulad na sinasabi ko sa inyo, if you want to paralyze this government, ang ganda ng itinimbre sa akin. Occupy Malacanang. Kung wala doon si Bongbong dahil daw nag-outing sila at siguro naghihitit ng kung ano-ano. Kung walang tao sa palasyo, tayo ang tumao, mga Pilipino. Opisina ninyo yan. Opisina ninyo yan. Just push it. Do not disrespect the military and police. Convince them na papasukin tayo sa loob. Convince them. Tell them that we are with them and let them know that they are with us. Kailangan natin makuha yung ating mga sundalo at mga pulis na sumusunod lang sa kanila. Sumusunod lang sa kanila. Now, tayo ang dapat nilang susundin if nilayasan sila doon. Yung ating mga sundalo at mga pulis are left for dead doon sa Mendiola area. Who the hell do you think they will be with? Tayo. Ayun mga kababayan, napanood po natin. Meron lamang po akong ilang punto. Una, salamat po sa Panginoon, salamat sa Diyos dahil hindi po sila nagtagumpay na pasukin at lusubin ang palasyo ng Malacanang. Dahil kung hindi, mga kababayan, malaking gulo po yan. Maapektuhan po ang ating ekonomiya, ang ating pong bansa. Papangit po ang imahe ng bansa natin sa international community. So, salamat sa Panginoon at hindi nagtagumpay ang masamang balak ng mga DDS na ito. Pangalawa, meron pong naibahagi sa Maricar na meron daw pong naka-duty na nag-message sa kanya na nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Ibinahagi naman po niya na may nagmensahe sa kanya at isasama daw nila ang pamilya nila kapag dumami na yung tao doon. In my understanding, ito po yung naka-duty, ibig sabihin guard or police or sundalo na naka-duty para magbantay, mag-secure at mga laga ng seguridad ng palasyo ng Malacanang. If that's the case, kung totoo yan, dapat pong malaman ito ni PBBM or ng Presidential Security Group nang maimbestigahan nila at nang malaman nila kung sino yung police or army or sundalo na nakikipag-coordinate kay Maricar Serrano para magbigay ng impormasyon patungkol po doon sa seguridad ng Malacanang. Dahil mga kababayan, delikado po yan. Dahil mga kababayan, kung merong bantay sa lakay dyan na nag-feed ng impormasyon sa kalaban po ng gobyerno, na dapat sila yung nagbabantay para ma-secure ang safety at seguridad ng palasyo ng Malacanang. Tapos nagbibigay siya ng impormasyon sa mga gustong lumusob sa Malacanang. Ay, yan po ay delikado. Ano ba naman? May intel kayo. Dapat alam niyo yan. Yun ay kung totoo yung binahagi ni Maricar na may nag-message sa kanya na naka-duty doon na handang sumama ang pamilya kung dumami ang mga tao. Ito po ay national security threat na maituturing. Kung may ganyang totoong nangyari, mga kababayan, imagine, tagabantay ka ng palasyo, sundalo ka or polis ka, naka-duty sabi, di ba, naka-duty. Tapos ikaw yung nagbibigay ng impormasyon sa galit sa gobyerno? Aba, kung tutulog-tulog po ang palasyo ng Malacanang, at ng Presidential Security Group, aba, baka ikapahamak yan ng Pilipinas, hindi lamang ng First Family, mga kababayan. Dapat napanood ito ni PBBM at ng PSG, yung video na yan ni Maricar Serrano, nang matignan nila
Dahil napakadelikado po niyan sa national security ng bansa natin. Paano pa yung mga spiya ng China? Kung grabe, no? Ganun ba ang kaluag ng security ng palasyo ng Malacanang? Kung totoo ang binahagi ni Maricar na may nagmensahe sa kanya na naka-duty sa palasyo ng Malacanang. Hindi po biro yan, mga kababayan. Gusto pa nilang idamay ang mga sundalo at kapulisan na parang pinapalabas nila na kakampi nila ang mga sundalo at pulis. Hindi yan kakampi sa inyo. Kakampihan sa gobyerno at sa majority ng mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino ang kakampihan yan, hindi kayo mga DDS. Kaya huwag nyo naman pati yung imahe ng mga pulis at ng mga sundalo, binabahiran nyo ng dungis. Pinapapangit nyo, pinapalabas nyo na kasabot nyo sila or kakampi nyo sila sa balak nyong lusubin ang palasyo ng Malacanang. Hindi nyo dapat ginagawa yan. Grabe talaga mga kababayan ng mga DDS na ito. Pati mga kasundalahan at mga pulis, pinapahamak, pinapapangit ang imahe. Bakit sila makikipagsabuatan sa inyo? Pambihira ang ginagawa talaga mga kababayan. Nakakagalit, nakakapikumpo ang paandar ng mga DDS na ito. Isa pa, mga DDS, hindi nyo ba nare-realize? Yan si Maricar Serrano, again, nasa UAE, pero kayo, inuudyokan kayong pumunta sa palasyo ng Malacanang, maging bayolente, sakupin ng Malacanang, at pasukin. Kung hindi ako nagkakamali, sinabi niya, hilahin palabas kung naandun ang first family, kalad-kalad palabas, if I'm not mistaken, with my understanding. Yun ang gustong sabihin nito ni Maricar Serrano. Tinuturuan niya kayong maging bayolente at gumawa ng illegal, ng mali, habang siya nasa ibang bansa. Hindi naman siya mapapahamak, hindi naman siya maaaresto, hindi naman siya masasaktan or masusugatan. Or hindi siya matetegi. If worst comes to worst, hindi siya ang mapapahamak, kayo. Okay, nagpapamanipula or nagpapabilog sa mga DDS na kagaya ng Maricar Serrano na, in my opinion, ginagamit kayo. Ginagalit kayo para gamitin kayo laban sa gobyerno. Pero sino bang makukulong at mapapahamak pag nagkataon? Si Maricar ba? Hindi. Kayong mga DDS na naandito na sumusunod sa mga yan. Sumusunod sa utos at pag-uudyok ng mga influential DDS na ito, kagaya ni Maricar Serrano. And the police, PNP, NBI, kung sino man, CIDG, PSG, DOJ, sampahan nyo na ng kaso to dahil ang ginagawa niya, in my opinion, ay sedition. Ang pinaglalaban niyo, political dynasty. Gusto niyo maging violente at pabagsakin ng gobyerno dahil lamang sa isang political dynasty. Masahol pa kayo sa mga namumundok dahil yung mga namumundok may pinaglalaban silang mga katutubo or para din sa bansa yung kanilang pinaglalaban, magkaiba lamang sila ng take ng gobyerno. Pero kayo, Maricar Serrano, ang pinaglalaban niyo, political dynasty. Gusto niya lang patalsikin si PBBM para iupo ang idol niyo. Inuudyokan mong maging violente ang mga kapwa mo DDS. Masama kang tao, masama yung ginagawa mo. Idinadamay nyo pa, idinadawit nyo pa, at pinapalabas mo pa na kasabot nyo ang mga pulis at sundalo dyan sa mga paandar nyo. In my opinion, kayo ang may utak rebelde. Kayo ang may utak na makakaliwa. Nakita na namin ang totoo nyong kulay. Kung ano ang totoo nyong kulay, pinoproject nyo sa iba. Pero ngayon, hindi nyo napigilan ang sarili nyo na ilabas at ilantad ang totoo nyong pagkatao, ugali at totoo nyong kulay. Kayo ang nagpapabagsak sa gobyerno. Dahil gusto nyong maupo ang mga idol at mga puon nyo. Mga kababayan, wag po tayong gagaya sa mga ito. Bigo sila sa kanilang pagtangkang patalsikin si PBBM at lusubin ng Malacanang. Ilang beses na nilang inatempt, ilang beses na rin silang nabigo at hindi sila titigil hanggat hindi sila nagtatagumpay. Pero nandito tayo, babantayan natin sila at hindi natin sila hahayaang magtagumpay dahil ang kanilang hangarin ay hindi nakakabuti sa bansa natin, mga kababayan. Kayo na lang humusga sa taong ito at sa mga pag-uudyok na ginawa niya. May paiyak-iyak ka pa. Nag-a-appeal ka sa emosyon. Ginagamit mo ang emosyon ng mga kapwa mo DDS at ginagamit mo sila para magtagumpay kayo sa mga interes nyong pang-personal at politikal. Masama kayong tao. Ano pong masasabi niyo sa kanila, mga kababayan? Kayo na lamang po ang humusga. Maraming pong salamat sa panonood.